Maraming salamat sa Panginoon na meron tayong prayer meeting at salamat din sa mga patutuo at pasalamat at kahilingan. At bago tayo magpatuloy ay tayo muna ay mag-aaral kanyang banal na salita. At buksan natin ang mga Biblia, ating mga Biblia dito sa Isaiah chapter 55 verse 8 hanggang 9. Isaiah 55 verse 8 and 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Tayo po sandali panalangin. Ang banal na dakila, may bigin, pangyarihan sa lahat, pinupurihan ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa oras na ito na muli pinagkaloob mo sa amin, magkaroon kayong pulong panalangin at mag-aral din yung mga banal na salita. Panginoon, kami lumalapit sa iyo, Mang Diyos, na panumbahan mo kami, Espiritu Santo, na ikaw ang mangusap, Amang Diyos, sa mga banal na salita. Pag-aaralan, ikaw magpaliwanag, Amang Diyos. At pagkaloob mo, Panginoon, ang karunungan din sa iyong alipin na gagamitin, bigyan mo siya ng inspirasyon na may hayag yung banal na salita. Buong katotohanan, Amang Diyos, may kapangyarihan, may pag-ibig, Amang Diyos. At higit sa lahat, dinadalangin namin na muli mabusog ang aming mga kaluluwa at magtagumpay ka sa bawat puso ng sinuman. At ganoon din sa mga nakikinig at nanonood sa Zoom at saka sa Facebook. Dinadalangin din namin naman, Diyos. Tanawa sila ipagpalaan mo rin, Panginoon. Ang kinaming tagumpay ng gagaling sa iyo, sa pangalan pa Jesus, sa among dalangin. Ating basahin sa Ingles, sabi po rito, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin, differences of thoughts and ways, o pagkakaiba ng kaisipan at yung paraan. At dito sa ating binasa, sabi mismo ng Propeta Isaiah na inasabi rin ng Panginoon na sabi niya, ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Ngayon kung titignan natin, mga kapatid, tinukoy ng dito sa aklat na Isaiah yung dalawang klase ng pag-iisip at lakad ng tao. Yung pag-iisip na makatao at saka yung pag-iisip na makadiyos. At alam niyo ba na yung diyan nakasalalay yung katagumpayan dito, tagumpayan natin dito sa buhay na ito. At dito rin nakasalalay kung ikay ang kabiguan. Kaya yung failure at saka success, nakasalalay yan sa kung paano mo iniisip at kung paano yung kaparaanan sa lahat ng mga plano mo sa buhay. Ngayon, kung titignan natin na ang tao ay maraming plano sa kanyang buhay. Ngunit ang tanong doon, ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? Kasi sabi mismo dito sa Biblia na sa Proverbs, kung bubuksan natin dito po sa Proverbs chapter 14 verse 12, sabi niya, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyon ay may mga daan ng kamatayan. There's a way which seems right unto man, but the end thereof are the ways of death.
Ngayon, karamihan kasi sa libutan ngayon, natatakot pagpatungkol sa pagpaplano o pagdesisyon, sapagkat ang nasa kaisipan palagi yung hindi sila magtagumpay sa kanilang mga pinaplano, at kuminsan kahit iniisip ng husto, pinaplano ng husto, hindi pa rin nagtatagumpay. Alam niyo ba kung bakit? At kung hindi sila nagtatagumpay, doon naman sila ngayon lalong bumibigat ang kanilang mga problema. At sabi nga nila, palaging nasa kaisipan ng tao yung tao lang tayo mahina. Alam niyo ba na nilalang ng Diyos si Adan na matalino? Ang nagdalang sa kanya ay Diyos na matalino, yung nilalang matalino rin. At sa paglalang sa tao, si Adan ay hindi pangkaraniwan yung karunungan na sa kanya. Sapagkat nakasulat doon sa Genesis, kung babasahin niyo doon sa chapter 2, verse 19 hanggang 20, siya mismo ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng mga hayop. Sipin mo yung dami ng hayop dito sa libutan ito na nilalang ng Diyos, si Adam nagbigay ng pangalan. Hindi lang mga hayop, pati yung mga insekto, mga ibon, kay Adam lahat yan. Kaya yung pinakaunang scientist sa kasaysayan ng tao, si Adam. At hindi lang yun. Kasama niya ang Diyos. Kaya palagi niyang kausap ang Panginoon. At kasama si Eva rin noon, na tinuturuan siya ng Diyos ayon sa araw ng Panginoon. Kaya matalino si Adam sa si Eva nung time na yun. Nung sila habang nasa garden, kausap nila ang Panginoon. Alam mo ba, pag kausap mo yung matalino, marunong, marami kang matututuhan. Kaya ganun po ang nangyari sa kasaysayan ng Adan sa Eva sa Garden of Eden. Pero may isang bagay na binigay sa tao nung nilalang ng Diyos. Wala ba yung free will? Na mayroon siyang magkakaroon siya ng sariling decision, magkakaroon siya ng sariling kaisipan, at sa pamagitan doon mismo, magplaplano siya para sa kanyang buhay. Na alam niyo man ang nangyari, sila ay nagkasala. At doon nung dumating yung kasalanan sa buhay ng tao, yung karunungan ay binigay ng Diyos sa tao. Nagkaroon na ng corruption. Nasira. Kaya naging mangmang ang tao, nagkaroon ng kahinaan, nagkaroon ng mga shortcomings, tapos pumasok na yung mga selfishness, sinfulness. Kaya, mga minamahal na kapatid, dito sa sinabi ngayon ni Isaiah, na sinabi ng Panginoon na ang iyong pag-iisip ay ang aking mga pag-iisip ay hindi niyo pag-iisip. O ang iyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Tapos sa verse 9, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa iyong mga lakad. At ang aking mga pag-iisip ay kaysa inyong pag-iisip. Nakita mo yung agwat ng kaisipan ng Diyos at sa tao, langit. Dati meron siyang, ang tao sa panahon ni Adan, nung di pa nagkasala, meron siyang makalangit na kaisipan. Meron siyang makalangit na paraan. Pero dahil sa kasalanan, lumayo ang agwat. Ngunit salamat sa Panginoon, mga minamahal na kapatid. Dahil sa Panginoong Jesucristo, inilapit niya yon muli. Na magkakaroon muli ng makalangit na kaisipan at makalangit na kaparaanan sa tao.
At ito sa pamagitan ng Panginoon at kung ang tao ay tatanggap sa Panginoon. Mga kapatid, bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magsisisi ng kanyang kasalanan, mga kapatid, mababago ang kanyang pag-iisip. So, through Christ, mga kapatid, ito yung pag-aaral natin eh. That through Christ, we can have our thoughts and ways to be transformed like God's ways and truth. Di ba napaganda? Na sa Kristiyano, ibinigay yung makalangit na kaisipan. Makalangit na kaparaanan. Bagamat hindi natin maaabot yung karunungan ng Diyos, dahil infinite yun eh. Iba yung karunungan ng Diyos. Ngunit, maabot din natin sa pamagitan ng revelation ng banal na salita o ebanghelyo. Ang tanong, nasa atin ba yung kaisipan at kaparaanan na nanggagaling sa Diyos? Kaya sa oras na ito, ating itong pag-aaralan. At tulungan niyo ako sa panalangin na ito ating mapag-aralan kung paano yung pagkakaiba ng kaisipan ng tao at sa kaisipan ng Kristiyano. Amen? At ito yung kaisipan ng Diyos. Unang-una, sila ay nagkakaiba sa pamagitan ng layunin ng buhay. God and man differ in thoughts regarding the purpose of life o yung priorities. Alam mo ba pag ang tao wala pa sa Panginoon? Sabihin mo kahit religyoso pa siya, kung wala sa kanya ang Panginoon, ang priority pa rin niya yung mga bagay na material. At pag mga bagay na mga material, nandun palagi yung pag-ibig pa rin sa mga bagay pang material, yung material riches, honors, sabi niya. At syempre yung pagmamahal sa mga bagay na makasalibutan. Totoo po yun. Kaya yung kanyang purpose, yung kanyang kaisipan, hindi mataas. Hanggang dito lang sa lupa. Dahil yung mga bagay na kaisipan pang langit o galing sa Diyos, kamang-mangan lang sa Kanya yun. Dahil yung mga bagay na karunungan na nakasulat dito sa Biblia, ito'y hindi niya napag-uunawa. Dahil nabubulag siya sa bagay na makasalibutan. Ngayon makita mo, maaaring sila'y tagumpay sa kanilang mga course, mga pinag-aralan, mga matatalinong doktor, engineer, o anong mga profession nila. Doon sila sa matalino, pero pagdating sa Panginoon, hindi sila matalino. Ayun, anong kaisipan sa Panginoon? Doon sa Matthew 6:33, sabi niya, "Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Kung dito sa sinabi mismo ng Panginoon na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, sabi niya, kung sa kaisipan ng tao, gusto niya yung mga material riches, ang sa Panginoon, yung espiritual, ang kaisipan ng Panginoon. Kaya tingnan yung mga kapatid ang pagkakaiba, espiritual at saka material. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na hindi ka pwedeng yumaman sa material. Kundi sabi niya, unahin mo muna ang kanyang kaharian. Pag sabi yung pag-una sa kanyang kaharian, yung patungkol sa mga bagay pang espiritual. Ano ba yung nasa kaharian ng Diyos? Nandyan ang Diyos. Nandyan ang kanyang biyaya. Nandyan ang kanyang pag-ibig. Nandyan ang pag-asa. Nandyan ang katotohanan. Iyon ang hahanapin mo. Iyon ang dapat na dapat pangunahin sa isang tao. Kaya sa Kristiyano, yun ang inuuna niya eh. Mga kapatid,
salisikin natin ating sarili. Yung ba ang inuuna natin? Tapos sabi rito, hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Yung katwiran, mga minamahal mga kapatid, pag sinabi yung katwiran na nasa Panginoon, righteousness of Christ. Alam niyo ba na pag sinabi, yung mind of Christ, at tinutukoy doon sa 1 Corinthians at sa Philippians, yung humility ng ating Panginoon. Bagamat siya Diyos, nagpakumbaba siya, nagkatawang tao, at mga kapatid, dinala niya ang ating kasalanan, namatay siya upang tayo ay siya naging mahirap para tayo maging mayaman. Para tayo ay magkaroon ng karunungan. Upang magkaroon tayong kayamanan pang-espiritual. Ano yung mga yun? Yung tulad ng magkaroon tayo maging mayaman sa pananampalataya. Tayo maging mayaman sa pag-ibig. Yung meekness, patience, perseverance, sabi niya. Tayo maging mayaman sa kabanalan. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. So, yun ang dapat priority ng tao. Na sa Diyos muna. Ngayon sa isang tao na nasa kasalanan, hindi po pwede. Kaya sabi dito sa Isaiah, kung pupunta ka sa 55:6-7, yung hanapin ng Panginoon samantalang siya masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya malapit. Isalin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip at malumbalik siya sa Panginoon at kawan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Kaya makita mo mga kapatid, pag ikaw ay napatawad na ng Panginoon, kaya naligtas na sa kasalanan, iba na yung kaisipan mo. Babaguhin niya yung puso mo, babaguhin niya yung kaisipan mo, babaguhin yung lakad mo. Sabi doon sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man na kay Kristo, siya bagong nilalang, lahat ng mabagay nagsilipas na narito silang lahat ay pawang naging mabago. At pangalawa po mga kapatid, God and man differ in ways and thoughts regarding maturity and responsibility. Mga kapatid, ito, pagtungkol sa maturity and responsibility. Sabi nga, sa kaisipan ng tao, sabi, gustong-gusto niya maging matured ang kanyang mga anak. Siya rin. Sabi nila, pag maliit pa yung bata pa, pero pag matanda na, lumaki na, matured na. Ang tinitignan nila yung physical aspect. Kung minsan matanda na, isip bata pa rin. Sabi nga nila, matanda na, walang kinatandaan. O, di ba? Matanda na, masama pang ugali. Matanda na, nagmumura pa. Kung ano yung sa pagkabata niya, hanggang sa pagtanda niya, dala-dala pa rin niya yun. Alam niyo kung bakit? Dahil wala siya sa Panginoon. Kung minsan matured naman, pag nasa loob siya ng kanyang trabaho, kailangan niya maging matured. Mayroong responsibility siya. Pero sa mga bagay, paglabas niya ng opisina, pagdating sa bagay, wala siyang maturity sapagkat gumagawa pa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, mayroon lang parte na matured sa kanya, yung parte wala. Tulad ng spiritual maturity. Sa Panginoon, napakahalaga yung spiritual maturity. And kung babasahin natin yung sa 2 Peter chapter 3 verse 18, basahin natin, Datapo at magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo
Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Sabi niya, grow in grace and into the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Alam niyo yung Kristiyano, hindi lang siya naligtas. Kailan siya mag-grow sa biyaya. Parang ano yun yung unang gawain ng biyaya, yung kaligtasan, parang yung buto yun na itanim sa puso. Alam niyo yung mustard seed na sinabi ng Panginoon, pag naitanim yan, tawag doon internal grace, mag-grow yan. Dapat mag-grow. Lalago ka doon sa biyaya. At pag lumago ka sa biyaya, mag-grow ka sa pananampalataya. You have to grow in faith. Yan. Sa pananampalataya, sa prayer, yan. Kaya kailangan nagbabasa ka ng salita ng Diyos at iniintindi mo para ito ay may apply mo sa buhay mo. Yun ang pag-grow ng biyaya. Habang nakikita mo yung liwanag ng salita ng Diyos, galing sa Panginoon yun Binabago yung kaisipan mo, kaparaan mo, lalo kang lumalago sa pananampalataya. Ganda, di ba mga kapatid? Kaya lalo kang sumagana sa pag-asa. Alam ba na pag masagana ka sa salita ng Diyos, sagana rin yung pag-asa. At sasagana rin yung pag-ibig sa iyo. Pati pagsunod, sumasagana yan. Pati yung ugali mo, mayroong pagbabago na. Kasi binago ka ng Panginoon. Yung biyayang yun ang kapangyarihan. Kaya nga, ang Kristiyano nakikita sa Kanya yung pagbabago ng galing sa Panginoon. Kaya sa Kristiyano, kung di mo makita yung pagbabago, hindi siya tunay na naligtas. Kasi kung sabi ng iba, Kristiyano sila, pero yung kanilang kaisipan ay makasanlibutan pa, kanilang kaparaanan o kanilang buhay makasanlibutan, hindi naman tunay na Kristiyano yan. Kaya yung Kristiyano, ang kanyang kaisipan, sabi nga ay makalangit. Ngayon, you have to grow in the knowledge. Sabi niya rito sa ating binasa sa 2 Peter 3:18, you have to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Gaano mo kakilala ang Panginoon sa iyong buhay? Kung gaano mo siya kakilala sa iyong buhay, ganon din ang kasukatan ng iyong pananampalataya at pagsunod. Amen? Kung gaano mo siya kakilala. Alam ba, pagpalagay natin isang halimbawa, yung anak sa magulang, kilala niya yung tatay niya, ang kanyang nanay niya. Nandun yung pagmamahal niya, pagrespeto, paglalambing niya, pagtulong niya. Ito sinasabi ko sa mabuting anak, hindi doon sa mga suwayo na anak. Ganon din ang Kristiyano. Kung gaano mo kakilala ang Panginoon, hindi lang sa kaalaman, kung hindi yung kanyang banal na salita, doon mo may papakita rin sa application niyan sa buhay mo. So, in short, yung karanasan mo na kasama ang Panginoon. At ito ang napakalaga, yung personal experience with the Lord. Kaya sabi niyo ba, talagang na-feel niya na mahal sila ng Panginoon, ginagabayan sila, tinutulungan. Pero, it's not only in God's side, kailangan meron din tayong parte na ginagamparan. Tandaan niyo yun, sa paglago sa pananampalataya, mayroong two parts. Yung divine part at saka yung sa part ng isang Kristiyano. Ngayon, kung magpapatuloy tayo, mga kapatid,
yung God and man differ in ways and thoughts regarding adversities of life. Ito mga kapatid, ito napakahalaga. Dahil Kristiyano ka man o hindi, may darating na problema, pagsubok. Dahil ito ay dapat maintindihan natin. Yung mga problema o pagsubok o anumang kakulangan, maging sa karamdaman, maging sa kamangmangan, anuman dumarating yan sa ating buhay. Ito'y dahil consequences ng pagkahulog sa kasalanan. Resulta yan eh. Ngunit, pagdating ng Panginoon, binigyan naman tayo ng way para tayo magtagumpay dito. Sa tao, sa kanyang kaisipan, pag dumating ang problema, nandun yung bulong-bulong. Nagmamurmur siya, nagko-complain. Nagko-complain siya eh. Ganon ang tao, palay complain sa hirap. Sabi na iba, ba't ka naman di mag-complain? Alam naman tatawa ka, may problema, tatawa ka pa. Sila nagko-complain at ano pa, minsan, sinisisit nila ang Diyos sa kahirapan ng kanilang nadarama o nararanasan. Pero kung titignan mo, kung minsan, meron pa silang bitterness. May kapaitan sa kanila. Minsan namatay ang kanilang kamag-anak, sinisisi pa nila ang Diyos. Nagkasakit ang kanilang kamag-anak, dinadalangin, hindi naman mapagaling, sinisisi pa, nanghihina. Pero kung minsan, yung bunga ng problema dahil sa selfishness, o kaya may pag-ibig sa mga bagay na pangmaterial, pag-ibig sa salapi. Bunga ng kasalanan, mga bisyo, pag-iinom, pagsusugal. Ngunit ang pinakamabigat dyan ng bunga niyan ay sanhi ng mga problema. Yung pagsuway sa salita ng Diyos. Ayaw makinig ng salita ng Diyos at ayaw sumunod. Unwillingness, sabi niya to hear and obey the gospel. Totoo yan mga kapatid. Religyoso siya, pero ayaw sundin yung salita ng Diyos. Kaya magkaiba yung religious at saka spiritual. Pwede ka mag-religyoso. Pumunta ka sa simbahan, punta ka sa kaninong church, o anong yun. Religyoso ka. Tuwing linggo, nandun ka. Pero ikaw ba spiritual? O, ibig sabihin, religyoso ka lang. Pero, yung kaisipang pang-spiritual, yung pamamaraan spiritual, wala sa iyo. Pero anong sabi ng Panginoon? Tingnan niyo yung kaisipan na gagaling sa Panginoon. Kung babasahin mo sa Galatians chapter 6, verse 7 and 8, sabi niya, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nagasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapat ang nagasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Kung ano ang itinanim mo, yun din ay yung aanihin. Totoo po yun. Yung magsasaka, pag nagtanim ng palay, palay aanihin niya. Nagtanim ng mais, mais aanihin niya. Ngayon, ang tao, pag nagtanim ka ng masama, alam na mag-aani ka ng mabuti. Kung nagtanim ka sa laman ka mag-aani ng mga bunga ng laman. Yan. Nagtanim ka ng kahalayan, nagtanim ka ng kasalanan, yun din ang aanihin mo. Pero kung nagtanim ka ng mabuti, tiyak mabuti ang yung aanihin. Kung nagtanim ka na sa Espiritu o sa Diyos, anong sabi niya? Mag-aani ka ng buhay na walang hanggan. Tingnan niyo mga kapatid.
Ang ganda po yung sinasabi ron, ano? Ngayon, sa Kristiyano, dumarating din yung problema. Dumarating din yung pagsubok. Dumarating din yung karamdaman. Nanghihina, tumatanda rin tayo. Pero, kung darating mga ito, meron din mga ibinigay sa atin ng Panginoon para tayo ay magtagumpay diyan. Unang-una, pinahintulutan ng Panginoon yung mga bagay na yan para tayo ay lalong maging depende sa Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya, manalangin. Kasi kung minsan, pag malakas tayo, hindi tayo nananalangin. Saka lang tayo mananalangin kung mayroong problema. To develop patience para lalo tayong dagdagan yung ating pagtitiis. Alam niyo ba yung mga kuminsan dumarating sa ating kahirapan, tayo lang ay nakikibahagi sa kahirapan ng ating Panginoong Kristo. Sabi dun sa 1 Peter chapter 4 verse 12, ano po hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa maigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Nawari ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay, kundi kayo magalak sapagkat kayo makaramay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kalwalhatian naman ay magagalak kayo ng malabis na paggalak. Tingnan niyo sinabi ni Pedro doon. Kayo mga galak, sabi niya. Bakit kayo magagalak? Alam mo, pupunta ka doon sa verse 19, bababa ka. 1 Peter 4:19, kaya pagkatiwala naman na nangagbabata, ayon sa kalooban ng Diyos, ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Mga kapatid, pakinggan niyo mabuti ito, ano po? Kasi may mga Kristiyano, pagdating ng pagsubok, ano po, utukso, bumabalik sila sa kasalanan. Yung iba, pag tumataas na yung aral ng Panginoon, ayaw nang sumunod. At ano nangyayari? Hanggang doon na lang siya. Kaya hindi lumalago sa kanyang pananampalataya. Alam niyo, pag nakikita niyo yung magaling na aral, tanggapin natin yan, mga minamahal na kapatid. Dahil ito ay pagpapala. Blessing yan. Pag nakarinig ka ng magandang aral sa Panginoon, naunawaan mo ito, ito'y kaisipan mong galing sa langit, kunin mo yan, at gawin mong kaparaanan para ipamuhay mo ang buhay ng isang Kristiyano. At doon, makikita mo, doon ka lalong magagalak. At isa pang dahilan dyan, kaya pinapahintulong ng Panginoon, dito sa 1 Peter chapter 1 verse 6-7, sabi po niya rito, na ito'y ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy ay masumpungan sa ikapupuri at ikalululhati at ikararangal sa pagpapakayag ni Jesucristo. Sabi niya, for the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Mga kapatid, yung mga pagtatagumpay dyan, para sa kapurihan ng Panginoon. Nalulugod ang Diyos na sa kabila ng kahirapan, na dumarating sa atin, naman tukso, naman dumating sa atin, tayo man ay napagtatagumpayan niya. Alam mo ba na bilang ama, kung aking mga anak, kahit dumaranas sila ng hirap, kuminsan, struggle sa kanilang buhay, pero napagtatagumpayan nila. Di ba ganun ang magulang? Nagsikap yung aking anak. Nag-struggle siya pero nagtagumpay siya. Nakita mo yun sa magulang yun. Paano kaya ang Diyos? Lalo pa ang Panginoon na sa buhay ng kanyang mga anak, siya naluluwalhati, siya napapapurihan dahil sa kabila ng dinaranas silang problema, pagsubok, anumang kanilang burden, nasa Panginoon pa rin. Nagtatapat sila sa Diyos. Patuloy pa rin naglilingkod.
Nawa, ganun tayo mga minamang kapatid. At higit sa lahat, tanda natin, nasa gitna ng mga dumarating sa atin na mga pagsubok na yan, o ano mang dumating sa atin. Upang higit natin makita yung kapangyarihan ng Diyos na paano niya tayo tinutulungan. Doon makita na yung kamay ng Panginoon gumagawa sa atin. Kaya pagdating ng time mga yan, tumawag tayo sa Panginoon. Sabi doon sa Psalms 34:17, ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabaga-pagaban. Kabaga-bagan. The righteous cry and the Lord hear and deliver them out of all their troubles. Psalms 34:17. Mga kapatid, ito isang napakahalaga. Kung dumarating nga kuminsan ng mga pagsubok o mga problema sa atin, magkaroon tayo rin ng self-examination. Bakit dumarating sa akin to? Na para bagang iniisip mo, para bang hindi pangkaraniwan. Para bang ikaw ay pinaparusahan. Isipin natin maigi. Alam mo, merong sinabi rito sa Biblia. Sa Proverbs 28:13, sabi niya, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalansang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga iyon ay magtatamo ng kaawaan. He that cover his sins shall not prosper, but whose confess and forsake them shall have mercy. Alam niyo kung bakit? Kung minsan sa Kristiyano, mayroon pa rin maliit-liit na nagagawa na hindi kalooban ng Diyos. Sabi nila doon yung secret sins. Minsan may maliit-liit pa na nagagawa. Mga kapatid, ilapit natin sa Panginoon niya. Kasi kung minsan, madarama natin yun na mayroong kulang. Mayroong panghihina. Dahil mayroon pala tayong mga bagay na ginagawa pa rin hanggang ngayon na hindi natin maiwanan. Kaya nga inaaralan ang bawat Kristiyano na tayo ay i-consecrate yung ating buhay sa Panginoon. Ilatag natin lahat sa Panginoon. Bigay natin yung ating sarili sa Panginoon. Practice natin yung self-denial. Alam mo ba na number one na kalaban ng Kristiyano ngayon? Yung kanyang sarili. Kung hindi pa niya siya lubusang napabanal, ito ang siyang palaging lumalaban para masunod niya ang kalooban ng Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. Sapagkat kahit na sinong Kristiyano, ito po ay yung magiging karanasan bago ka lubos sa mapabanal. At susunod po mga kapatid, at ito ay napakaganda rin yung pagkakaiba sa pag-worship. Different in worshiping God. Alam mo yung pagpatungkol sa pag-worship, ang mga tao naniniwalang may Diyos. Pero pagdating sa worship, doon nagkakaiba ang pag-worship. Yung iba nag-worship sila, pupunta sa church, at pino-worship nila ang Diyos sa pamagitan ng yung mga tradisyon, sa pamagitan ng mga aral ng tao. Ito yung napapaano yan, dito sa parte ng tao. Kaya naging religious lang. Wino-worship yung creator, yung taong namatay. Wino-worship yung mga iba naman, yung mga bagay na pang-material. Wino-worship yung sarili. Pupunta sa simbahan pero ang Diyos ang hindi na-worship. Sa kaparaan ng Panginoon, ito yung sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 4 verse 24 na ang Diyos ay Espiritu, kung sa Kanya nagsamba
ay kinakailangan magsamba sa Espiritu at sa katotohanan. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Nakita mo yung word na must doon. That is mandatory. Ngayon, bakit mandatory? Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid, hindi siya pwedeng i-worship ng mga bagay patungkol sa mga material. So, ibig sabihin, if God is a Spirit, dapat yung kaluluwa natin, yung spiritual side ng tao, ito rin ang mag-worship sa Panginoon. Dahil yan ang ilagay ng Panginoon na mag-worship sa Diyos. So, paano? Sabi nga sa Matthew 4:4, hindi nabubuhay ang tao, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutayo sa kanyang bibig. Ibig sabihin, tayo nag-worship sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos para makita natin yung kaisipan ng Panginoon, kanyang pamamaraan, yung will of God, at the same time, ito ay pinapamuhay natin. So, yun ang isang worship doon. Worship in spirit and in truth. Tapos, God is holy. Kinakailangan na ang tunay na worshiper, sabi ng Panginoon, dito kung titignan mo yung preceding verses nito, yung tunay na mananamba, that they will worship God in spirit and truth. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa kasalanan, hindi mo mawo-worship ang Panginoon in spirit and truth. God is holy, kinakailangan ma-worship mo rin sa mga bagay ng mga holy o banal. Ang tunay na kahulugan ng worship nandun sa Romans 12, chapter 1, verse 2. Yun ang tunay na worship. Basahin natin mga kapatid. Dito po sa Romans 12, 1, 2, kaya mga kapatid, pinamamanhid ko sa inyo alang-alang sa kabagan ng Diyos na iyong iharap ang iyong mga katawan, isang haing buhay, banal, nakayaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa salibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip. Take note there, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at sa lubos na kalooban ng Diyos. Napakaganda yung isinulat dito ni Pablo sa mga taga-Roma dito sa 1:2. At kung iyan pong masusunod, napakaganda. At pag wino-worship mo ang Panginoon, sabi niya, you have to worship God in the beauty of holiness. Sabi pa nga. Makikita mo yung sa Church of God, nakasulat doon, worship God in the beauty of holiness. You have to worship God in the beauty of salvation, in the beauty of sanctification. Di ba? Napakaganda mga kapatid. At habang wino-worship mo siya doon, makikita mo rin na mayroong tinatawag na holy fear or reverence sa mga Kristiyano. At yung love na galing sa Panginoon, that is holy love, ibubuhos din sa atin yan sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya magkakaroon din tayo ng pag-ibig na maka-Diyos, yung banal na pag-ibig. Kaya pati yung paglilingkod natin sa Panginoon, nandun yung kabanalan, nandun yung full obedience. At isang napakagandang kasama doon, kaakibat doon, yung joy. Yan, kagalakan. Kaya, yung mga matatalino sa Panginoon, yung marurunong sa Panginoon, nandun yung kagalakan palagi. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos, binibigay sa atin yung kagalakan. Kaya, masaya ang tao, ang Kristiyano, na siya nag-worship sa Panginoon, nandun yung kagalakan palagi. Sipin mo na kung pupunta ka sa panambahan, nagagalak ka. Dahil yung kaluluwa mo nagagalak. Pero tignan mo,
kung yung kaparaanan ng tao, formalidad lang eh. Formality po, papasok ka sa simbahan o saan makikinig ka. Iba, tutulugan mo na lang. Tapos pag uwi mo, tapos na ba? Di uwi ka na. Ayos na. Pero tingnan mo, para kang pumunta sa handaan, pero gutom ka dahil hindi ka napakain ng masarap. Pero sa Panginoon, mga kapatid, pag nandyan ang Panginoon, dahil nandyan ang true worship, nandun yung kabusugan, kagalakan, nandyan yung kalakasan na galing sa Panginoon. Nandun yung kalwalhatian na para sa Panginoon na bigay. Nandyan ang tunay na paglilingkod, mga kapatid. Ba napakaganda? Alam niyo mga kapatid, napakarami pa nating pag-aaralan dito. Yung halang, wala tayong oras, isa na lang. At ito yung pinakahuli na lang. God and man differs in the ways and thoughts regarding death. Ito naman yung patungkol sa kamatayan. Pag sa kamatayan, sa tao, natatakot mamatay. Yan tao. Pag wala ka pa sa Panginoon, takot ka talaga mamatay. Kasi iniisip mo, pupunta ka sa impyerno. Totoo yan. Tapos, yun ang, kung pwede, gusto nilang mabuhay ng matagal. Lalo yung mga, nag-i-enjoy sa kanilang kayamanan, nag-i-enjoy sa bagay makasalimutan, ayaw nilang mamatay. At pag may namatay naman, nandun yung lubos na kalungkutan nila, kaya nagkakaroon ng bitterness, nagkakaroon ng anxiety, sabi niya, namatay yung aking mahal sa buhay. Pero sa Panginoon, iba yung kaisipan sa Panginoon. Iba yung kalakaran diyan. Tingnan mo yung sabi ng Panginoon dito, basahin natin. Sa Psalm 116 verse 15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Precious is the sight of the Lord, is the death of His saints. Sa Panginoon, mga kapatid, yung kamatayan ay isang pagpapala, isang blessing. Sa mga Kristiyano yun. Kaya pag namatay kang ikaw ay Kristiyano, ikay matuwid, mga kapatid, nagagala ka Diyos. Ngunit kung ang tao ay namatay na hindi nakakilala sa Panginoon, nalulungkot ang Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid. Kaya pinapahayag ang Ebanghelyo ng Diyos para ang tao ay mamatay na maging matuwid. Pero kung namatay siyang makasalanan, pupunta sa impyerno. Isipin mo yan, sasabihin nung pupunta doon sa burol, ay mabait na tao yan. Ang daming tinulungan. Matalino yan. Lahat ng mabubuti, maririnig mo. Pero kumusta mo yung kaluluwa niya? Sabi nga, Diyos lang nakakaalam. Kung namatay siya na hindi kasama ang Panginoon o hindi tumanggap sa Panginoon, tiyak sa impyerno, punta niya. Kaya, malungkot. Kaya sa Kristiyano, pag may namatay, yun ang kanyang katapusan ng paglilingkod. Katapusan ng kanyang kahirapan dito sa libutang ito. Dahil pupunta na siya ng Panginoon at i-comfort na siya doon kasama ang Panginoon. Alam mo sa kamatayan, ito yung huling barrier eh. It removes the remaining barrier between God and His saints. Ito lang yung naghahati, nandito pa tayo sa lupa, ang Diyos nasa langit, pero nandito ang kanyang presensya. Pero pag namatay ang Kristiyano, pupunta na doon. Katapusan ng paglilingkod, sabi niya. Sufferings, katapusan ng sickness. Meron tayong kapatid na namatay sa sakit, pero pagdating doon, wala na siya sa sakit. Maligaya na siya. At kasama niya ang Panginoon. At kaya nga yung sabi nga, yung kamatayan ng banal, ito yung doorway to an eternity and perfect fellowship. Eternity of perfect fellowship with the Lord. Mga kapatid, yun, kakasama mo ng Panginoon sa kayong mga nauna ng ating mga kapatid. Alam niyo ba na meron akong rito?
nilagay dito sa ano, yung kanta yung When We See Christ, sabi niya, it will be worth it all when we see Jesus. Amen. Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Kanta yun. Pero napakaganda na mensahe. Kung maganda lang boses ko, kakantayin ko sana sa inyo eh. Pero tignan nyo na lang sa YouTube, When We See Christ. Ang ganda po yung lyrics doon. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Marami pa tayong pag-aaralan dito pagpatungkol sa mga kaisipan ng kaparanan ng Diyos. Pero sabi nga, sa pamagitan ng Panginoon, sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. That is the ultimate thinking and ways of God through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, sabi sa Biblia na yung kaisipan ni Kristo ay nasa atin. Nanawa, ito ang siyang magiging panuntunan natin sa araw-araw hanggang sa katapos-tapos sa ating buhay. Marami tayong dapat pang iwanan natin. Kung mayroon pa tayong dapat na alisin o iwasan, dapat gagawin natin. Tulungan natin ating sarili ay makipagtulungan sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, huwag tayong mag-self-pity sa ating sarili. Iwanan natin, bigay natin sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos na siya ang mga siwa sa ating buhay. At alam natin, pag pinagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ang lahat sa Kanya, siya naman ay pagpapalain niya ating buhay sapagkat yung binibigay naman sa iyo ng Panginoon, sobra-sobra. Sabi nga, umaapaw. The greatest blessings sa pamagitan ng Panginoon ipagkakalob sa atin. Walang iba yung Kanyang kaharian. Nandito pa tayo sa lupa, pero binigyan na tayo ng pag-asa. Ano ang dahilan na tayo ay hihiwalay? Ano ang dahilan na hindi tayo magpapatuloy? Ano ang dahilan na hindi tayo susunod? Mga kapatid, kung nasa atin yung kaisipan at ang kaparanan ni Kristo, tiyak lahat yan ay mangyayari. Pero ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan mayroon tayong pusong masunurin. Sabi nga, be faithful to the Lord. Be faithful till death, and I will give you a crown of life. Medyo napahaba mensahe, pagpalain ng Diyos sa Kanyang banal na salita. At binabalik tayo mag-pray muna. Yan pagtatapos. Ang banal na pangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa banal na salita na aming narinig. Salamat Panginoon na tinuruan mo kami patungkol sa iyong kaisipan, tungkol sa iyong kaparanan Panginoon. Napagaganda po Panginoon ang ginawa mo sa aming buhay. At kami ay patuloy ang Diyos na naglilingkod sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa at maging sa mga nanonood at nakinig sa oras na ito, mga kapatid man sa Panginoon, mga bisita, mga viewers sa Facebook at sa Zoom, amang Diyos, pagpalain mo rin sila. Nanawa ang iyong kaisipan at kaparanan ay sa kanilang buhay at tanggapin ka, Panginoon. Kailangan ng Panginoon tagapagligtas at isurrender lahat sa iyo, Panginoon. Ang banal, pagpalain mo ang iyong mga anak sa iba't ibang lugar na ito ng mundo. Pagpalain mo yung Iglesia ng Diyos at higit sa lahat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang buhay. Tulungan mo kami na magawa namin ang kalooban habang dito sa lupa. At kami maging tapat hanggang sa katapos-tapusan. Mang Diyos, binabalik namin papuri pasalamat. Pangalan pa Jesus, maraming salamat.